Alright, magandang gabi ulit mga ka-action, mga kakampeng, at maraming salamat na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo itong isang creator na kung saan feel niya sa kanyang sarili, inaapi ang mga Duterte. Kaya sinisisi niya naman kay Mr. President Bongbong Marcos itong nangyayari ngayon sa mga Duterte. Oo. Ngayon, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Aba, kung ano-ano naman ang binabanat niya kay Mr. President, talagang tinawag niya pa na demons, talagang minura niya pa talaga, etc. O eto ho, bago po ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin muna natin ito mga ka-action. Tangina mo talaga, Ferdinand Marcos Jr. Hindi mo talaga tatantanan si Tatay Digong. Hindi ko alam kung gusto mo siyang patayin, mamatay, whatever. Hindi pa ba sapat yung ginawa niyong kahihiyan sa matanda? The way niyo siya trinato, kinidnap para dalhin sa Dahig. Hindi pa ba sapat yung paghihirap ng pamilya niya na papunta sa Dahig kahit mahirap ang biyahe, kahit gaano kalayo? Hindi pa ba sapat yung lahat ng mga ginagawa niyong pagpapahirap kay Vice President Sara? Ano ba ang gusto niyo po, tangina yung angkan kayo ng mga demonyo? Ano pang gusto nyo? Patayin nyo na, lusubin nyo na, lasunin nyo na kung gusto nyo para lang masatisfy ang kademonyohan nyo. Nagnanakaw na kayo sa taong bayan ng bilyon-bilyon dahil ako na may naniniwala na hindi kaya ni Zaldico na siya lang yan. Imposibleng wala kang hawak dyan, gago ka. Pero may katapusan ka, tanda mo lahat ng presidente natatapos ang termino at lahat natatapos ang kademonyohan. Marcos, Romualdez, Remulla, lahat kayo may katapusan kayo. Hindi lang kayo masusunog sa impyerno. Buong angka nyo isusumpa ng taong bayan sa kademonyohan nyo talaga. So yun na ho mga ka-action, mga kakampeng, no? Narinig nyo? Grabe sila gumawa ng video, no? Gagawa sila ng video na kung saan feel nila, inaapi ng administrasyon ang mga Duterte. Yun yung nais iparating nila sa kanilang mga viewers, di ba? Aping-api ang mga Duterte. Grabe, no? Anong sinasabi mong ginawa ng kahihiyan ng administrasyon? Sino bang may gawa niyan? Hindi bang tinuturing mo na Tatay Digong? Kung ano man ngayon ang nangyayari kay dating Pangulong Duterte, walang ibang sisihin dyan kung hindi ang sarili niya. Di ba? Diyan sa sinasabi mo na Zaldico, Martin Romualdez, sabi ko nga, pantay ako. Di ba? Pantay ako. Pagdating sa mga di umanong sangkot sa korupsyon, hindi ko yang kakampihan. Kahit binuto ko pa yan, kahit hindi ko man binuto, kahit kalugar ko man, kahit hindi ko man kalugar, dahil sila ay di umano sangkot sa corruption, hindi ko po sila kakampihan. Hahayaan ko po ang korte ang mag-iimbestiga sa kanila at hahayaan ko ang korte ang magpapasya kung sila ba ay guilty or hindi guilty. 'Di ba? Pero dito sa sinasabi mong hindi tinatantanan ni Mr. President Bongbong Marcos si dating Pangulong Duterte or ang mga Duterte, bakit? Ano bang ginagawa ngayon ng administrasyon? Nasaan ba si dating Pangulong Duterte? 'Di ba nandoon siya sa Dahig? So ang ICC na doon ang bahala sa kanya. ICC na ang magpapasya kung ano ang magiging resulta o ano ang maging kahinatnan sa kanyang kinakaharap na problema o na kaso o reklamo. Di ba? Kasi sa ICC nag-file ang mga biktima eh. Natural doon niya yun sasagutin sa ICC. So wag mong isisi sa Pangulong Mr. President Bongbong Marcos ang nangyayari sa kanya. Oo, dahil walang ibang sisihin niya kundi ang sarili niya. Di ba? Oo. Ngayon sasabihin mo, grabe ang ni Sara, paghihirap. Tika lang. Masasabi ba natin na nahihirapan si Vice President Sara?
nakikita ho natin yan sa tuwing pumupunta ng ibang bansa at kaharap ang kanyang mga supporters. Di ba? Ano ba ang kanyang mga sinasabi laban kay Mr. President Bongbong Marcos? Di ba paninira? Di ba? Oo. Panay siya bida ng bida ng bida sa kanyang mga supporters. Anong sinasabi mong naghihirap o nahihirapan? Kung saan-saan nga bansa yung pumupunta para ma-meet ang kanyang mga supporters at doon yan magbida-bida sa harap ng kanyang mga supporters. Tapos sasabihin mo papahirap? Sos Maria Josep, ang maniniwala lang sa iyo mga viewers mo. Oo, kasi yan ang mindset nyo. Feel nyo, inaapi ng administrasyon ang Duterte. Hindi. Sa totoo lang. Hindi. Sino ba ngayon? Kung titingnan natin ng base, sino ba ang madalas ngayon magpatutsada manira sa administrasyon? Si Mr. President ba? O si Sara? Di ba? Si Vice President lagi ang atin naririnig. Hindi nga lang pinapatulan niya ni Mr. President Bongbong Marcos dahil ayaw ni Mr. President ibaba ang kanyang level. Ang utak ni Mr. President hindi niya binababa sa utak ni Vice President Sara Duterte. O kaya nga hindi naiiwasan. Pinagtatawanan na lang yan si Vice President. Kasi sa kanya rin ang gagaling ang katawa-tawa. Di ba? Gaya ng sinasabi niya walang trabaho ang Pangulo. Di ba? Walang ginagawa ang Pangulo. Grabe. Ang maniniwala lang yan, yung hindi nakakarinig at yung bulag. Sa totoo lang. Di ba? Pero yung mga mulat at nakakarinig, hindi mo maniniwala. Sabihin ko sa iyo, kahit kapwa mo supporters, hindi maniniwala kung matino. Kung bayan ang pinaglalaban. Di ba? Pero mga katulad mo na panatiko, tulad nitong sinasabi mo, na tila inaapi ng administrasyon ang Duterte, abay hindi mo yan totoo. Di ba? Kung ano man ngayon ang kinakaharap ng mga Duterte, walang ibang sisi kung di sarili nila. Di ba? At ano bang magagawa ng Pilipinas sa problema ngayon ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Wala. Dahil wala na tayong jurisdiction. Di ba? Pero yung mga ginfile ng mga biktima, pasok pa yun sa jurisdiction. Pero ngayon, wala na tayong magagawa. Kahit nga yung gusto ng mga 15 na senador na house arrest, parang feel ko niyan. Hindi ko nga alam kung i-grant yan. Diba? Kasi wala na tayong jurisdiction yun yung isipin nyo. Diba? Huwag nyong isisi. Kay Mr. President ang nangyayari ngayon sa Duterte. Kung may sisihin man sila yun, sarili nila ang sisihin nila. Diba mga ka-action, mga kakampeng? Yan lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!